Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Punta po tayo rito sa sinabi po ni Martin Romualdez. Ewan ko kung maniniwala kayo dito sa sinasabing to ni Martin Romualdez. Ay, eto po sabi ni Martin. Hindi po natin babasahin lahat, mahaba eh. I am grateful for the former president, si Pangulong Duterte, President's engagement with the political discourse, and I understand the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenge facing our nation. We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention, etc. etc. So, iba na po approach niya. Hindi na po, titindig ako! Tatayo ako! Hindi na po ganun. Binabati ko si Pangulong Duterte. Maraming salamat sa mga nagawa mo. Pero, alam niyo naman, dapat trabaho lang tayo. Ganun na po siya ngayon, no? Tsaka na muna yung politika, trabaho lang muna tayo. Yan. Marami pang problema. Ang aga nga nila namumulitika mga kaibigan, sinisiraan agad nilang ating mahal na Vice President Inday Sara. Ang Pilipino, yan, priority to promote unity and collaboration. Sarap pakinggan, no? Ang priority niya raw as Speaker of the House of Representatives to promote unity and cooperation. Collaboration, napakasarap. Alam mo kung hindi nyo sinimulan tong paninita sa kay VP Sara, yung pinasama nyo siya, wala naman tayo sana. Di ba? Pero mabuti na rin yun. Nagkakilanlan tayo habang maaga pa. Regarding my political aspirations, I am currently committed my role as speaker, serving the needs, etc. etc. Okay, I will also wish to acknowledge the valuable contribution of our former President Rodrigo Roa Duterte. Ba, ibang approach, no? And hope he continues to lend his support and expertise. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. Okay, no? Pwede po natin yan. Ako, mabait ang approach niya ngayon, di ba? Hindi po confrontational na, tatayo ako, titindig ako. Dalawa po nakikita ko dyan eh. Kung yan po, sinasabi niya ay tama, baka ang realization niya, ay teka muna, ang hirap pala kalaban ng mga Duterte. Di ba? Mas madali bang kalaban ang Duterte o mas masarap, mas madali, mas masarap ba siyang kalaban o mas masarap siyang kakampi? Di ba? Pwede yung pinag-iisipan nila eh. Total, malayo pa naman yung 2028. No? Malayo pa pero ang aga nila namumulitika mga kaibigan. 2028 ano pa lang ngayon, 2023 mga kaibigan. Eto ba, kaya ko ba to? Na magmulang. Sobrang takot nila eh. Inaagahan nila yung paninira sa ating mahal na Vice President Inday Sara, no? Ngayon, hanggang 2028, kalaban ko tong mga Duterte. O mas madali silang kakampi kaysa sa kalaban sila. Yun yung sa tingin ko eh. Kasi madali lang naman basahin si Martin. Hindi naman yan Duterte na komplikado mag-isip. Dalawa lang po yan. It's either ilang beses na sila, no? Okay. Siyempre, ako naman, para makita ko naman na seryoso, una po, no? Dapat, madali magsalita eh.
Real talk po. Ang dali lang po sabihin niya na ako ay para sa unity and collaboration, etc. Pero talk is cheap eh. Ang kinakailangan po namin, action. Halimbawa, ano po kailangan namin ngayon? May nagpapakalat po na isang congresswoman. Wag na natin pangalanang si Castro. Pero si Castro, ang kulit eh. Pinapakalat niya na nag-uusap-usap kayo. May congressman, hawak mo to. Nagpapakalat na merong usap-usapan tungkol sa impeachment. Diyan sa, sabi niya, mga liderato eh. Ngayon, binago na niya. Nagsalita na po si Castro eh. Ang sinabi niya po ngayon, no? Hindi pa naman formal yun. Wala pa naman formal. Alam niyo naman yung pang-uto, wala pa naman formal na usapan. Sabi ni Castro, ganun. Hindi po naman po. Tsaka hindi po kasama yung mga liderato rito. Mga narinig ko po, mga pangkaraniwang congressman lang. O edi may narinig ka nga. Di ba? Ano yung sinasabi na walang pinag-uusapan? Nahuhuli ka eh. May narinig ka. O eto po, sabi ng iyong majority floor leader, Mr. Speaker, nagsasalita po kayo na unity at collaboration at kung ano-ano pa. Binabati nyo pa si Pangulong Duterte. Ano po gagawin natin kay Castro? Nagpapakalat po siya ng fake news, sabi nyo. Sabi ng majority floor leader at saka si Erwin Tulfo na fake news daw yun. Sabi po ng mga reporter, sinabi kay Tulfo, kay Congressman Castro po namin narinig yan. Ibig sabihin, kami lahat, wala kaming kamalay-malay na may impeachment kayong pinag-uusapan. Until in-expose kayo ni Castro. Ngayon, nagsasabi si Castro, hindi naman yung mga naringgang ko niyan, hindi naman mga leadership. Mga ilang congressman. O di may narinig nga. Hindi po pinabubulaanan ni Castro. Meron talagang nag-uusap ng mga congressman. Ano pong gagawin nyo sa mga nagfe-fake news? Kanyo. Fake news lang naman yan, Badong. Hindi mo pa ba magpapalagpas yan? Fake news lang naman yan. Ibabalik ko lang po, no? Naalala ko lang po bigla. Kasi nakakarsonsilyo ko. Kamakailan lang po meron kayong congressman, isinalang po ninyo sa Ethics Committee dahil sumasayaw po na naka-boxer shorts. Ano po ba ang mas malala? Hindi ko po kinakampihan yung congressman na yun. Huwag na po natin pangalan si Congressman Tebes. Ano po ba mas malala? Yung sumayaw ka na naka-boxers o mag-fake news ka? Hindi niyo po ba isasalang to si Congresswoman Castro sa Ethics Committee na nagpapakalat ng usapan ninyo ng mga congressman? Dapat tinatanggal yan. Kinakailangan po natin, no? Talk is cheap eh. Madali lang po magsalita eh. Pero yung action po yung gusto namin. Ikalawa, nagsalita na po ang OSG. Sinabi po niya, meron tayong paninindigan. Dito po, sinabi po ng Pangulo na wala na tayong kinalaman, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC. Sinabi po ni Castro uli na maisasalang na po ayon po sa mga lideratong malapit sa inyo. Kayo po ang sinasabi. Malapit sa speaker. Kay Castro po ito galing. Maisasalang na po yung kanyang resolusyon na sumusuporta sa ICC. Pag-uusapan nyo pa. Nagsalita na ang Pangulo, nagsalita na ang Office of Solicitor General. Tapos mag-uusap kayo sa House of Representatives. Ano po ba yan? Totoo po ba na may pag-uusapan sa committee level daw? Bakit hindi nyo po mapigilan yan? Katanungan lang. Diba? Hindi po pwede na may resolution kayo, nagpasya ng Pangulo, na wala tayong kooperasyon. Ibig sabihin, itutuloy nyo pa rin
kahit alam ng buong Pilipinas na the sole architect, ang kaisa-isang arkitekto ng foreign relations ay ang Pangulo ng Pilipinas. Itutuloy nyo pa rin yung resolution nyo na sumusuporta sa pag-imbestiga ng ICC? Katanungan lang po yun. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.